guys, good afternoon. So share ko lang din sa inyo yung comment ng isang viewer na natin, natatawag sa kanya. Nag-comment siya dun sa OBD scanner ko, dun sa Bluetooth. So yun, ang sinabi niya is i-post ko na rin dito, ilagay ko na rin dito sa video na to para makita nyo kung ano yung sinabi niya. So ayun, unang-una nakalagay doon is madaldal ito. Pangalawa, kung marunong daw ako. Pangatlo, wala daw matututunan dito, nagmamarunong lang. So yun sir, maraming salamat sa iyo at nadalaw mo yung channel ko. So siguro naman tinapos mo. Di ko di alam kung tinapos mo ano, basta nasa sayo yan. Sa akin is hindi ko naman siya pinipilit na gamitin yung OBD na yon, di ba? Yung Bluetooth, ito kunin ko. Ito yon. Pero sa akin kasi malaking tulong siya, lalo na sa mga nagdi-DIY. So, yung mga simpleng code lang na nade-detect nito, kayang-kaya niya. Mga simple na trouble. Di ko sinasabi katulad yung sinasabi ko sa video ko na ito yung binili ko. Is basic lang siya, hindi siya yung pang malupitan, pero nasa sa inyo kung bibili ko yun ng malupitan. So sa akin malaking tulong siya, katulad nung sinample kong video yung sa oxygen sensor. So detect niya kung ano, so same lang din yon sa mga fault na nagche-check engine. So hindi naman kasi ibig sabihin ng check engine yun na kaagad lahat yon, marami pa siyang circumstance na sinasabi dyan. For example, yung oxygen sensor na sinample ko, possible, hinugot ko kasi yun so ang instances nun is defective siya or open circuit. Aside from doon, medyo lalaliman pa natin yung wirings, baka may putol yung wirings niya or putol mismo yung wirings dun mismo sa may socket, kasi normally yun yung mga gumagalaw o vibrate, causing ng vibrate kaya nagkakaroon ng cut ng mga wire o napuputol yung wire. So yun, marami siya. Wag lang kayo mag-focus dun sa defective, error, marumi. So yun, possible yung wirings din, isa din yung sa nagiging problema, no? So ito is a reference lang naman din yung mga code na yan. So wag kayong mag-focus kagad na palitin kagad siya o ano. So dun muna kayo sa cleaning, tracing kung may putol yung wire. So, pinakahuli kung defective, kung lahat na trace nyo o wala. Kasi kukuhanan nyo naman yan ng power supply during startup nyo or troubleshooting nyo, lalo sa mga marunong. Diba? Sa mga basic lang naman na basic ideas lang is ganun. Para lang din magkaroon kayo ng reference. Yung mga codes, makikita nyo naman yan sa Google. Ando naman yung lahat, nakalagay kung ano yung trouble code na yun na sinasabi, yung mga P005, P020, mga ganon, basta anything ma-trace nyo, at least may idea kayo na, for example yung oxygen sensor, diba? Katulad nga nung paulit-ulit sinasabi, possible marumi, may puto lang wire, defective na. So yun, so divert na tayo sa ibang iba talaga yung gagawin ko ngayon, yung DIY. So ito kasi yung napansin ko, tong seatbelt ko is medyo mabagal na siyang bumalik mabagal siya, lalong na pag gamit mo siya ng matagal na nakaganyan, ang tagal niyang bumalik. Ayan, minsan ang luwag ng ganito, tutulungan mo pa siyang bumalik. So yan, i-check ko rin yan. Aside dito sa kabila, mabilis yan, diba? Andun kaagad siya. So ayan, yan ang pakay ko ngayon sa video na to. Siningit ko lang yung ni sir, pero maraming salamat sa iyo, ha. So ayun, balikan ko kayo, bubuksan ko lang din to para sa DIY natin today. Ayan guys, natanggal ko na rin siya, hinuhugot lang din naman yan ayan, yung dalawang pin niya. Pero mayroon ditong sinabi, hindi mabasa ayan,
Flammable material to prevent personal injury. Do not impact, dismantle, or install it into another vehicle, service, or dispose of it direct in the repair manual. So meron siyang repair talaga. Di ko alam kung, pero pretensioner kasi siya eh. Pretensioner pala siya. So siguro pag may supply yung battery mo, so pag bumangga naglalak siguro to automatic. Yun lang ang idea ko. So search din natin kung anong function niya. Siguro yun na talaga yun. Talagang ganun lang sistema niya. Meron kasi siya yung parang ano dito. Ayan o, kung makikita nyo, ayan o. Andun yung ano niya, pin niya, ayan. So para siya may manifold na hindi mo malaman kung ano yun. So sinisilip ko din. So yun. So balik na natin. Mukhang hindi natin madi-DIY to. Tomorrow for sure. So yun guys, good morning sa inyo. So tuloy ko lang din kasi kahapon umulan. Hindi ko na natapos pero nabuksan ko rin siya. Yun nga lang, hindi ko na siya tinuloy na bulat-latin or i-DIY ko anong pwedeng gawin dahil critical siya guys. Especially sa safety. Pagka nagkaroon ka ng bangga or crash, not crash, hindi yung crash So yun, yung bangga, as in bangga talaga. So connected siya dun sa sensor mo sa harap. Possible hindi ko sinasabing ano, pero yun ang nakikita ko. Meron kasi isang triggering device doon. Papakita ko lang sa video nyo. Sa video ito yun no. Yung sinasabi na yan na pag nag-crash ka o bumangga ka, in Tagalog na lang para klaro tayo, di ba? Itong seatbelt mo na to is maglalak siya. Kasi syempre habang tumatagal yung technology ng sasakyan, lalo nila yung ini-improve di ba? So ayun, ang purpose nun kasi is para hindi ka gumanon. Yung sa airbag mo kasi pag nagbumangga ka, bukod sa ano mo, pati yung internal parts mo o yung chest mo, magkakaroon ka ng problema. Ayan ang mangyayari doon, meron kasing gear doon na maglalak siya pag bumangga ka. So magti-trigger siya, meron siyang gas doon or firing na something na maglalak siya, yung spring maglalak do sa gear, gaganon siya para hindi ka gumanon, hindi ka mag-move ng gano'n. Ayan o, isa pa yan yun yung kasing 3 points kasi na sinasabi, 1, 2, 3 yung sa baba, yun yung sinasabing 3 points na seatbelt safety, diba? Yun yung una, naglock siya ng gano'n ayaw niyang bumuka, diba? So yun may lamok so yun, ayaw niya, diba? Ayan, ganyan ka lang. Pero bukod pa kasi doon is pag bumangga ka, meron kasi yung dalawa pang case na maglalak siya. Yun yung lastly is yung para magkakaroon siya ng fire doon or yung pinaka most nagaano talaga ng lock aside pa dito. Kasi ito gear lang yan. Ayan gear lang ririnig niyan. Ayun na. Pero ayun yung sensing kasi nun is ito yung mechanical lang. Bukod doon, meron pang isang safety device na electronically connected siya dun sa dun sa sensor. Papakita ko rin sa inyo yung sensor na yun para naman yung sa airbag din. So possible connected din siya doon sa triggering device na yun para mag-lock lalo ito at hindi ka mag-bump sa airbag mo. Ito ay sa ano ko lang naman, aking knowledge lang naman base lang kasi imposible hindi connected yun doon. So malalaman natin sa iba, comment lang kayo kung tama yung sinasabi ko Ito ay sa akin lang naman, hindi ako nagmamarunong katulad ng sinasabi ni kuya, diba? So ayun, medyo pawis na tayo at mainit ngayong umaga. So ayun, continue ko lang sa inyo yun lang naman. So nakita nyo nag-lock siya, diba? Yan yung mechanical na isa. So bukod pa doon is parang nasa sensor niya pag meron kang inertia na mangyayari ganyan ayan di ba?
para hindi ka dumiretsong ganon. So yun yung purpose no, kaya hindi ko na siya kinalas, di ba? So yun guys, pakita ko sa inyo yung sensor na yun na puntahan natin. So ayan yung sensor niya na yan. Ayan, pag bumangga ka, mag-i-inflate yung airbag mo, yung dalawa, sa passenger at saka sa driver side. Ayan yun yung sensor na yan, makikita nyo. Ayan yun. Siyempre nasa harapan talaga yan, di ba? Disconnected yung positive ko. So yun guys, no, yun lang yung topic muna natin ngayon. So follow me for other video. So ngayon lang nagka-time ulit, titingin pa tayo ng ibang pwede natin i-DIY, di ba? So yun lang naman sa ngayon. So thanks for watching, please subscribe. Salamat kay Kuya yun sa nag-comment. So ayun guys, thanks for watching. See you next DIY.